Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay totoong nangyari. Kwento ito ni Carding, taong 1978, Leyte. Si Carding ay binata ng mga panahong ito. Laki sa bukid, kaya batak na batak ang katawan. Pagkatapos niyang mag-araro sa bukid, ay tutungo na agad siya sa bahay ng isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Ito si Mang Estong. Kilala si Mang Estong sa 4 na baryo bilang mahusay na manggagamot. Pero para sa mga nakakaalam, mas kilala siya bilang tagapaslang ng mga aswang at iba pang nilalang na nanggagambala sa mga tao. Nakikita ni Carding si Mang Estong na abala sa pang-araw-araw. Kapag walang mga pasyente, pumupunta ito sa bukid upang makitanim o di kaya'y makigapas tuwing gapasan. Pero lingid sa kaalaman ng iba, tuwing madaling araw, gumigising na ang matandang albularyo, habang ang karamihan, mahimbing pa ang pagkakatulog. Napapansin ni Carding, tuwing pagkagising niya ng umaga, ay pabalik na ang matandang albularyo galing sa gubat. Galing ito sa gubat na kung tawagin ay payong-payong, kung saan ito nangunguha ng mga halamang gamot. Sinasamantala ng matanda ang oras na basa pa sa hamog ang mga dahong kailangan niyang pitasin. Hindi ito gumagamit ng lampara. Sa pamamagitan ng kanyang mutya na nakasabit sa leeg, nabibigyan siya nito ng kaunting liwanag. Liwanag na hindi nakakasilaw, pero sapat na para makita kung anong damo ang ligtas at alin ang may lason. Pagbalik niya sa kanyang maliit na kubo, sa bandang dulo ng baryo, malapit sa bunganga ng kagubatan, palagi mo itong makikitaan na may nakapilang mga tao sa labas. May mga magulang na dala ang kanilang anak na nilalagnat, mga matandang hirap na sa paglalakad. Minsan, may nagwawala dahil daw ito sa sumanib sa pasyente. Napakabait ni Mang Estong sa kanyang mga pasyente. Hindi ito humihingi ng bayad o ng ano paman. Bigyan mo lang ito ng 1 tasang salabat o kaya kahit ngiti lang ng pasasalamat. May mga ginagawa siyang hindi mo makikita sa kahit anong libro. Katulad ng isang batang ginawa ng kulam, tinatalian niya ng tali ng buntal kung kanyang tawagin. Nilalagay niya ito sa bandang pulso ng pasyente. Meron pang pinapatunaw niya sa mantika ng niyog ang pinatuyong balat ng ahas. Ipinapahid niya ito sa noo ng mga sinasapian o kaya binabangungot. Meron ding mga usal siyang hindi ko maulit kahit na ilang ulit ko nang narinig. Pero hindi lang pala panggagamot sa mga tao ang ginagawa niya. Nangyari na ding may napadpad na hayop na sugatan sa paanan ng bundok, usa, kambing, minsan na isang malaking ibon. Hindi niya ito pinapabayaan. Nilalagyan niya ng dagta ng balete ang mga sugat ng mga ito. Pinakausap ng pabulong. Saka pinapakawalan kapag gumaling na. Lagi niyang sinasabi sa akin, lahat ng nilalang may kaluluwa. At ang tunay na manggagamot, hindi pumipili ng katawan na gagamutin. May mga gabing dinadalaw siya ng tikbalang, dala ang mga sangkap mula sa kagubatan. Iba't ibang uri ng dahon, ugat, at mga halamang hindi lumalaki sa ibabaw ng mundo ng mga tao. Tuwing may mga kasong hindi niya alam kung anong likas o hindi natural, tinatawag niya ang kanyang mga alagang kapre na nasa taas ng puno ng mangga. Ipinapakita niya ang pasyente niya.
at saka pinapakiramdaman ng enerhiya ng paligid. Sinasala kung ito ay gawa ng masamang espiritu o likha ng tao. Si Carding mismo, minsang nasaksihan ang pagpapagaling ni Mang Estong sa mga pasyente. Ito yung batang ilang araw nang walang malay. Nang dinala sa paggamutan ng kanyang magulang, sinabi ng mga ito na pansamantalang pagkawala lang ng malay ito. Pero kay Mang Estong, alam na niya agad na may sumasapi sa katawan ng bata. Dinala niya ito sa tabi ng sapa at doon, nag-usal ng mga orasyon si Mang Estong. Ayon sa kanya, pagpapaalis sa masamang espiritu ang ginawa niya. Ilang minuto lang ang lumipas nang tawagin ni Mang Estong ang pangalan ng bata. Walang ano-ano, gumising ang pasyente, para bang milagro. Pero sa likod ng lahat ng kanyang galing sa panggagamot, makikita mong may nililihim si Mang Estong. Laging parang may binabantayan, may hindi siya sinasabi. At doon napagtanto ni Carding, ang tunay na albularyo ay hindi lang manggagamot, isa rin siyang mandirigma ng hindi mo nakikitang digmaan. Matapos ang ilang buwang pagmamasid ni Carding kay Mang Estong, hindi pa pala niya ito lubusang kilala. Nang dumating si Mang Tasyo sa kwento, napatunayan ni Carding na maraming nilalang ang nakatago na nagkakatuwang tao lamang. Sa isang malayong baryo ng Leyte, may isang matandang tubo na sa lugar. Si Mang Tasyo. Mabait, mapagkumbaba, at laging may bitbit na pandesal para sa mga bata tuwing umaga. Nagkukwento rin siya sa mga tindera sa palengke, kadalasan tungkol sa panahon, sa kalikasan, o kung anong halamang gamot daw ang mas mainam gamitin sa sugat. Subukan niyo yung pinigakong ugat ng punong nara. Makakatulong yan sa mga galis-galis. Sabi niya minsan sa mga taong nangangailangan ng gamot. Walang masama sa kanya sa unang tingin. Pero gaya ng sabi ni Mang Estong, ang tunay na panganib ay hindi napapansin agad-agad kung hindi mo titingnan ng maayos. Ilang linggo pa ang lumipas, nagsimulang kumalat ang mga bali-balita. May mga hayop na natagpo ang wala ng buhay at wakwak na ang mga tiyan ng mga ito. Wala na rin ang mga lamang loob ng mga hayop. Sabay nito, ang isang buntis na inaswang. Nakita raw ng asawa nito ang isang anino sa bubungan bago mangyari ang lahat. Meron ding isang lasinggero na natagpo ang patay. Wakwak din ang tiyan nito at tila tuyo na ang katawan. Dahil sa mga bali-balitang kumakalat, ay nabuhay na naman ang isang kwento tungkol sa tunay na katauhan ni Mang Tasyo. Sabi ng ibang matatanda, isa daw itong kuno-kunong aswang. Marami na raw ang nakita dito tuwing gabi na naglilibot sa baryo at kinabukasan, wala na ang mga hayop. Kaya ng isang gabi na matapos gamutin ni Mang Estong ang isang batang may lagnat sa kabilang purok, may napansin siya sa daan. Pauwi na siya nang may makasalubong siyang nakayukong matanda sa gitna ng kalsada. Madilim ang paligid ng mga panahong iyon. Wala masyadong bituin. Nakayuko si Mang Tasyo, nakaputing sando, na may dala raw baston. Ang ilaw ng buwan, kahit mahinang-mahina, ay tumama kay Mang Tasyo. At doon, nakita ni Mang Estong ang kawangis ng isang tali na gumagalaw sa bahagi ng leeg nito. Isang mahaba,
makintab na dilang parang uod, dahan-dahang lumalabas mula sa bibig ni Mang Tasyo. Sa harap nito, may isang lalaking lasing na walang malay. Nakahandusay ito sa damuhan. At sa sandaling iyon, nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Hindi pa kumilos si Mang Estong. Kinapa niya ang kanyang latigo na nasa kanyang tagiliran. Bumulong ito ng isang orasyon para makapagkubli at hindi siya mapansin ng nilalang. Nang lumiwanag ng bahagya ang paligid, dito niya nakita ang buong anyo ni Mang Tasyo. Ang balat nito, tilang tuyo na nagkukulay abo. Ang mga kuko sa kamay at paa na mas mahaba kaysa sa normal ay makikitang mas matalas pa ito sa isang itak, at ang mga mata, pulang-pula na tila nagbabaga, parang mata ng mga uwak. Hindi na nagtaka si Mang Estong sa kanyang mga nakita. Kumuha agad siya ng isang palito ng posporo. Pinatungan ito ng dahon na kanyang daladala at saka sinindihan ito habang sinasambit ang isang usal. Katapos nito, mula sa itaas, bumaba ang anino ng isa sa kanyang mga kakampi. Isang kapre. Umupo ito sa sanga ng punong akasya. Tahimik lang na nagbabantay. Inutusan ni Mang Estong ang kapre na subaybayan si Mang Tasyo. Ilang gabi pa ang lumipas, sinundan ni Mang Estong si Mang Tasyo sa kagubatan. Hindi siya nagpahalata na sinusundan niya ito. Hawak ni Mang Estong ang punyal at ang buntot ng pagi nakasukbit sa tagiliran niya. Sa kanyang bulsa, may pitaka na may pinatuyong damo ng kalumbibit. Isa sa mga halamang ginagamit upang panghuli ng nilalang sa kaliwa. Dumiretso si Mang Tasyo sa isang hukay. Hindi ito libingan, kundi lungga. Sa loob ng lungga ay may mga kawaling malalaki. May mga bote na laman ay dugo at mga pinatuyong balat ng hayop. At sa buong paligid ng hukay, parang may mga matang nakaukit. At may maririnig ka rin parang bumubulong-bulong. Mga tinig na hindi nanggaling sa mundong ito. At doon, tuluyang nakumpirma ni Mang Estong ang tunay na likas na katauhan ni Mang Tasyo. Hindi madaling desisyon ang harapin si Mang Tasyo. Hindi basta-basta ang nilalang na ito. Dapat ko siyang paghandaan upang kung maglaban man kami ay alam ko na hindi ako dehado. At hindi magwawakas ang kasamaan niya hanggat naririto siya sa mundong ibabaw. Ani ni Mang Estong habang kausap ang tikbalang sa ilalim ng buwan. Muli niyang hinimas ang kanyang punyal. Maigting niyang hinawakan ng kanyang latigo. At huli, sinapo ng napakahigpit ang kanyang mutya ng ipu-ipo. Ilang beses lang pwede gamitin ang mutya ng ipu-ipo sa labanan. Kaya kahit isang beses lang, pero sapat na para harapin ang nilalang na si Tasyo. Mula nang makumpirma ni Mang Estong ang tunay na anyo ni Mang Tasyo, alam niyang may isa na namang digmaan ang kailangang paghandaan. Isang laban na hindi niya kayang takasan. Pero hindi ito isang simpleng suntukan lang at hindi kaya sa mga patagong pag-atake. Hindi niya pwedeng basta na lang saksakin at itumba si Mang Tasyo, sapagkat ang nilalang na ito ay hindi binubuo lamang ng laman at dugo, kundi ng mga malalalim na aral sa kaliwa, sumpa, kasamaan at ganid na pilit na itinatago. Kailangang paghandaan ni Mang Estong ang paparating na laban. At sa mundo nila, ang paghahanda ay hindi lang sa pisikal. Ito'y kumbate espiritual, mga usal at mga depensa para sa espiritual na katawan.
Sa pinakaloob ng kagubatan, naroroon ang isang nilalang na bihirang nilalapitan ng kahit sinong tao. Isa itong matandang engkanto, tagapanday ng mga sandatang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Napakatahimik ng gabi. Ang mga kuliglig ay parang nakikiramdam. Si Mang Estong ay may dala lamang na isang bao na may lamang tubig ulan at isang pirasong nakatuping tela na may dahon ng balete sa loob nito. Bumaba siya sa kuweba kung nasaan ang matandang engkanto. Inilatag niya ang mga dahon sa paanan ng bato at binigkas ang mga sinaunang lihim na karunungan. Dahan-dahan at pabulong na umusal ang albularyo at pagkatapos nito, lumabas mula sa likod ng bato ang isang engkantong matangkad, maputi ang balat, tila hawi ng ulap ang buhok at may mga matang tila salamin ng apoy. Tiningnan nito ang itim na punyal na nasa tagiliran ni Mang Estong at saka ngumiti ito. Estong, kay tagal mong hindi nagawi sa aking lugar. Wika ng matandang engkanto. Kinakailangan mo bang pataliming muli ang punyal na iyan? Dagdag na tanong ng nilalang. At doon, magalang na iniabot ni Mang Estong ang itim na punyal sa matandang engkanto. Pagkahawak ng nilalang sa itim na punyal, dahan-dahan itong tinapik at pinagmasdan ang punyal. Ginamitan niya ito ng buto ng isang hayop na kahit sino ay hindi alam kung anong uri ito. Nagsimulang lumiwanag ang punyal. Hindi sobrang liwanag pero matalim sa mata. Pagkatapos sa kuweba, nagtungo si Mang Estong sa mataas na burol sa ilalim ng matandang puno ng nara kung saan tinawag niya ang dalawang kapre. Di tulad ng panakot sa mga alamat, ang mga kapring ito ay tagabantay. Tahimik lang silang naninigarilyo ng tuyong dahon ng nara, pero sa kanilang paningin, ramdam nila ang galaw ng hangin at lakas ng paligid. Nararamdaman namin ang presensya ng mga nilalang na ito, Estong. Wika ng isang kapre. Hindi lang si Tasyo ang dapat nating bantayan. May mga iba pang nilalang sa likod niya. Kasunod na wika ng kapre. Tumango lang si Mang Estong. Pupunta kami sa itaas ng gubat sa gabi ng sagupaan. Hindi kami makikialam. Pero kung hihilingin mo ang lakas at kakayahan namin, ibibigay namin ito sa iyo. Wika ng isang kapre. At matapos niyang kausapin ang dalawang kapre, sunod naman niyang pinuntahan ang tikbalang sa masukal na daan na malapit sa kanilang baryo. Ang tikbalang ay parang gwardya sa kakahuyan. Matangkad, may ulo ng kabayo at may pulang mata na parang nagbabaga. Ngunit sa presensya ni Mang Estong, kalmado itong lumuhod. Anong kailangan mo, aking kaibigan? Tanong ng tikbalang kay Mang Estong. Kukunin mo na ba ang ipinangako kong gininto ang buhok? Dagdag pa nito. Hindi, kaibigan. Gusto ko lang humingi sa iyo ng konting bilis para sa aking gagawing pakikipaglaban. Wika ng matanda. At doon, pinahira ng tikbalang ang mga talampakan ni Mang Estong. Isang likidong mula sa puno ng lagunding. Pagkakaloob nito ang abilidad na bumilis at maging tahimik ang pagkilos. At nang matapos na ang lahat ng kailangan niya sa labas, pumasok si Mang Estong sa kanyang silid. Narito ang isa pang sangkap para mas lumakas ang kanyang mga gamit. Sa ilalim ng kanyang higaan, narito ang tabla na may hugis pabilog na gawa sa puno ng anahaw. Makikita ang konting abo sa gitna nito, isang sagradong bilog para sa pagbabasbas. Hinila niya ito papalabas upang masimulan na niya ang mga ritual. Sa gitna ng bilog,
Inilapag niya ang kanyang 3 gamit. Mutya ng ipo-ipo, latigo ng buntot pagi, at ang itim na punyal. Isa-isa niyang pinatakan ang mga ito ng langis mula sa balat ng duhat. Saka binigkas ang isang usal na galing pa sa dala niyang maliit na libreta. Alam ni Mang Estong na hindi lahat ng laban ay panalo. Kaya humarap siya sa altar ng kanyang yumaong ina. Binigkas ang dasal ng pamamaalam. Wala siyang asawa. Wala siyang anak. Ang naiwan niya ay pananagutan sa pagitan ng tao at ng mga nilalang na tumutulong sa mga mortal. Muling pinuntahan ni Mang Estong ang lugar kung saan nakita nila si Mang Tasyo. Sa pagitan ng 2 baryo ay may isang malawak na parang sa gitna ng kagubatan. Dito, sinimulang pumikit ni Mang Estong. Naramdaman niyang tumigil ang hangin. Walang ingay, walang tinig ng mga hayop. Parang ang kalikasan ay humihinga, naghihintay sa pagsabog ng unos. Binulong niya sa kanyang sarili. Hindi ito paghihiganti, ito ay paglilinis. Gabi ng kabilugan ng buwan, tahimik ang kagubatan. Parang huminto ang oras. Walang kuliglig, walang hangin, tanging liwanag ng buwan at usok ng gabi ang saksi sa mga sandaling ito. Dito, sa tinatawag na hangganan ng 2 baryo, nagtagpo ang 2 nilalang na hindi lang basta tao. Ang isa'y tagapagbantay ng buhay at ang isa'y mandaragit ng kaluluwa. Si Mang Estong, nakasuot ng itim na balabal, dala ang kanyang mga sandata. Ang mutya ng ipo-ipo ay kumikislap sa kanyang dibdib. Ang latigo ng buntot pagi nakapaikot sa kanyang braso at ang itim na punyal nakasukbit sa kanyang bewang. Kalmado lang si Mang Estong, parang ang gabi nakikinig sa kanya. Si Mang Tasyo unti-unting naglakad mula sa dilim. Hindi na siya ang mabait na matanda. Sa liwanag ng buwan, bumabakat ang kanyang anyong totoo. Balat na parang tuyong kahoy, mga kukong tila sintalin ng sandata, at mata na parang nagbabagang apoy. Ang kanyang bibig ay punit-punit, parang kayang bumuka na lampas sa panga ng tao. Matagal ko nang inaamoy ang dugo mo, Estong. Wika ni Mang Tasyo. At matagal na rin akong nagtitimpi. Biglang sumugod si Mang Tasyo. Nabiyak ang lupa sa kanyang pagtalon. Tumilapon ang mga tuyong dahon at ang damo nagkulay abo. Ngunit si Mang Estong, kalmado pa rin, hindi gumalaw. Hinawakan niya ang kanyang mutya at sa isang iglap, umikot ang hangin sa paligid niya. Para bang may nagpakawala ng ipo-ipo mula sa sahig ng kagubatan. Kasunod nito, iwinasiwas niya ang kanyang latigo. Tumama ang latigo sa umiikot na hangin at sumabog ito sa anyo ng liwanag. Tumilapon si Mang Tasyo pero mabilis din siyang bumalik. Dumiretso siya sa likuran ni Mang Estong. Nag-iiba-iba ang kanyang posisyon gamit ng kanyang abilidad ng pagkaaswang. Nagbato si Mang Tasyo ng itim na likido mula sa kanyang palad. Isang sumpa. Ngunit sinalag ito ni Mang Estong gamit ang buntot pagi na may usal. Biglang kumapit ang mga lupa sa paa ni Mang Tasyo. Isang lihim na bitag mula sa ugat ng puno na pinagalaw ng mga kapre. At dahil sa nangyari, may pagkakataong umatake si Mang Estong. Inihampas ni Mang Estong ang latigo sa nilalang. Sa ikatlong paghampas ni Mang Estong ay tumama sa likod ni Mang Tasyo. Napasigaw ng malakas ang nilalang. Lumabas ang tinig na malahalimaw. Mula sa bibig ni Mang Tasyo, lumabas ang dila nito
na nagmistulang sibat. Biglang humaba ang dila, ngunit naputol din ito agad nang tamaan ng punyal na ginamit ni Mang Estong. Sumirit ang itim na likido. Hindi ito dugo, kundi parang langis na may halong abo. Sa panahong tila tabla ang laban, hinugot ni Mang Estong ang kanyang mutya ng ipo-ipo. Hinawakan sa dalawang palad, saka ibinulong ang pinakamatinding usal na tanging ilan lang ang nakakaalam. Mula sa dalawang kamay, biglang umikot ang hangin. Halos madala lahat ng nasa paligid nila. Nabiyak ang mga sanga, napunit ang mga ulap sa langit. Ngunit si Mang Tasyo, napaluhod. Sinusubukang tumayo, pero parang pinipigilan siya ng bigat ng hangin. Parang may libu-libong kamay ng kalikasan na humahawak sa kanyang katawan. At sa isang iglap, sumugod si Mang Estong. Tumambang ang punyal sa dibdib ni Mang Tasyo at tumama ito sa mismong puso ng nilalang. Hindi lang basta talim ang mapanganib sa punyal. Dahil sa pagkakataon na tumama o dumampi lang sa balat mo, ay maglalabas ito ng mga buhay na salita na tanging ang matandang engkanto lang ang may kayang bumigkas nito. Isa itong napaka-epektibong pangontra sa mga nilalang sa kaliwa. Kahit isa pa itong gabunang aswang o isang bruha, malulusaw ka sa bagsik ng mga buhay na salitang ito. Hindi naglaon. Nagsimulang umusok ang katawan ni Mang Tasyo. Ang balat niya pumuputok, parang may nilalabas na bagay na mula sa loob. Tila sinusukan ng katawan niya ang kanyang sariling kasamaan. Nagpipilit sumigaw si Mang Tasyo, ngunit walang boses ang lumalabas. Ilang sandali pa, nagkabasag-basag ang katawan niya. Hindi dugo ang lumabas, kundi itim na likido at itim na usok lamang. Nawala rin ang amoy ng asopre. At ang kagubatan muling huminga. Pagkatapos ng laban, si Mang Estong ay nanatiling nakaluhod. Nilinis ang punyal, ibinulsa ang mutya. Lumapit ang tikbalang. Lumitaw ito sa liwanag. Tumangulang ito sa kanya at ikinarga ng tikbalang ang matandang albularyo. At ilang segundo lang, naglaho sa usok ang tikbalang. Lumipas ang 3 araw matapos ang labanan sa hangganan ng gubat. Si Mang Estong ay nakauwi sa kanyang kubo. Pahilom na agad ang mga sugat na natamo niya mula sa laban. May mga pilat sa dibdib, likod at balikat. Isa-isa niyang itinago ang kanyang 3 gamit. Ang buntot pagi, sinabit niya na lamang sa dingding, at ang itim na punyal ay muling isinuksok sa lalagyan at inilagay sa ilalim ng altar. Ang mutya ng ipo-ipo, nakasuot pa rin sa leeg niya, ngunit namumuti na ang gilid. At doon, nakita siya ni Karding. Pinapunta si Karding ng kanyang ina para kamustahin na matandang albularyo. Pagdating niya, nakita niya si Mang Estong na nakaupo sa sahig. Nakatingin ito sa isang tasa ng salabat. Tila malalim ang iniisip. Mang Estong, okay lang po ba kayo? Tanong ni Karding. Tahimik lang ang matanda. Tumingin kay Karding na parang tinatansya kung handa bang makinig si Karding na makarinig ng mga bagay na hindi para sa lahat. Doon niya unang narinig ang buong kwento. Sa mahigit 2 oras na kwento, sinalaysay niya ang buong laban nila ni Mang Tasyo. Mula sa pagsunod, pagtuklas, pagharap, at sa mismong laban, ikinuwento ng matanda na ang tono ng kanyang boses ay tila isang taong pagod pero kontento. Matapos lang ang ilang linggo, si Mang Estong ay muling nagpagaling. Bumalik siya sa pagtulong sa mga tao. Mas tahimik na kaysa dati. Si Karding, lumaki na may bagong pananaw sa katahimikan ng gabi. Hindi siya naging albularyo,
Isa lang siyang saksing buhay kung ano ang mga pinagdaanan ni Mang Estong. Sa edad na 90, pumanaw si Mang Estong. Tahimik, payapa, sa sarili niyang higaan. Wala siyang anak, wala din siyang disipulo, pero maraming dumalaw sa kanyang burol, mga dating pasyente, mga magulang, at ilang tahimik na nilalang na hindi taga rito. Hanggang ngayon, naikukwento pa rin ni Carding sa kanyang mga apo ang kwento ni Mang Estong. Hindi para takutin sila, kundi para ipaalala, sa likod ng bawat tahimik na manggagamot, may sugat na hindi natin alam at may laban silang hindi natin malalaman kung hindi nila ikukwento. Kung may komento ka o opinion ayon sa kwento, i-comment mo lang sa baba. Salamat sa pagsuporta.